So for the past Sundays nga po, no, nakafocus po yung ating mga message every Sunday, no, about love, di ba po? Last Sunday nga po, no, na-share sa atin ni Pastor Regina about the power of love. Nabanggit nga po niya ron yung pinaka-core ng love, which is God is love, di ba? Yun naman po yun. Sabi ko nga, God is love, period. Yun na yun. Di ba? It conquers all na. Di ba? Lahat na yun, totally na yun. Yun, God is love. Kung ano man yung love na naibibigay natin, kung ano man yung love na natatanggap natin, it's come from the Lord. Di ba? It's come from God. Kasi siya yung source eh. God is love. So siya yung source of love. Di ba po? So, may agree po ba tayo doon? Parang hindi yata. Amen. Agree naman po tayo. Kaya this morning po, no, we'll talk about the character of true love. Ayan, the character of truth. Thank you po sa Media and Tech sa napakagandang natin, slide. Totoo naman ba, napakasarap pag-usapan pagdating sa love. Di ba po? Parang lagi kang nasa cloud nine. When you talk about love, di ba? Pero dapat po maunawaan natin, maintindihan natin yung totoo pong meaning, di ba? Yung totoong kahulugan ng love. Yung true love, di ba nga? Kung anong klaseng love po yung nanggagaling sa Panginoon. Kung ano po yung love na gusto nang i-share natin sa ating kapwa, sa ibang tao. Hindi lang po ito sinasabi nga, hindi lang po ito sinasabi, binibigkas lang through your mouth na love you. Hindi lang po yun. Hindi lang po ito puro feelings, di ba po? At puro kilig lang. Hindi lang ito isang feeling na masaya ka nga at parang nasa cloud nine ka. At hindi lang din ito yung gusto mo just to satisfy your desire, di ba po? Sa atin po kasi di ba, sa ating kultura, no, nagagamit po natin yung salitang love sa iba't ibang paraan, di ba? Like, I love God, di ba po? I love Jesus, ano pa? Sa mag-asawa, di ba? I love my wife. Yan, my wife. Yan, syempre. Meron din, di ba? Iba sa magkakaibigan. I love you, Beshi. Yan, di ba? I love listening to music. Yan, di ba? I love food. Yan, tayo yan, champion. I love food. We love food. Doon tayo masarap. I love to travel, di ba? I love action movies, comedy, di ba? Ginagamit po natin yung salitang love sa hindi pare-parehong bagay at hindi rin po sa magkakaisang meaning lang. Diba? Iba-iba po yung love na sinasabi na o yung ine-express po natin. So sabi nga, ano nga po ba yung love? Diba? Sa inyo po ba, ano yung love? Yan. Parang balik po tayo dun sa mga yung Gen X. Natawa kaagad si Ate Mita. Nung sinabi, alam niya kaagad yun, nag-gets niya kaagad. Kasi diba nung Gen X, yung mga, kami lang makaka-relate nito, yung mga Gen X, yung meron pong tinatawag na slam book. Kaya, nakasulat na, what is love? Who is your love? Yan, di ba? Yun. Talagang pirma. Sa mga yun, usually sa mga magkaka-crush. Yeah. Pag playing safe, God is love. Oh, di ba? Tapos kasunod na nun, yung mga hobby. Yan. So, sa mga Gen X lang po yun. Sa ngayon, di na nila alam yun. Ano yun? So, ano nga ba po ang salitang love? Di ba? Ito po ay feeling lang o yung gusto lang natin or something na kailangan nating gawin. Di ba? It's an action. Di ba po? Kailangan nating gawin ng love. Parang faith. Faith without action is dead. Diba? Same with love. Love without action is dead. Walang pagmamahal kung hindi mo gagawin. Kung hindi mo i-share sa kapwa mo. Diba? Yun po yung binigay ni love para hindi lang sa'yo. Hindi mo lang kip-kipin sa sarili mo, love myself. I love myself. Kailangan you have to love your others. To love others. To love your neighbor. Yes. Amen? Sabi nga po, dun sa Greek, yung pag-ibig daw may iba-ibang kahuligan at konteksto. Diba? Upang mas madali daw nilang matukoy yung kung anong klaseng pagmamahal, yung salitang love. Gumamit sila ng 3 word, iba-ibang word na magagamit para ma-express yung exact meaning. Diba? Sabi nga, meron po dito yung philos, the Greek word philos. Ito daw po yung patungkol dun sa brotherly love, friendship love, di ba? Yung pagmamahal sa kapwa,
o yung mutual love, di ba? Sa magkakaibigan. Then meron din yung eros love. Ito raw po yung romantic love. Yan. With all its passion and desire. Then yung pangatlo, ito po yung salitang agape love. Yan. Tandaan po natin yung agape love. Ito po yung Greek word na ginagamit po dun sa Old Testament. Na nagde-describe po ito sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Pag sinabing agape love, yun po yung unconditional love. Di ba? Ito po yung love na may self-sacrificing. That is standard for all. Yung may tawag dito, self-sacrifice para lang sa ibang tao. Ito po yung love na ultimate and highest form of love. And the source of love, of agape love, is no other than God. Diba? Kasi siya yun. Yun yung binibigay na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. The agape love. Walang hinihintay na kapalit. Diba? Walang, kumbaga, ano man siya, ano man yung taong yun, mahal mo siya kahit hindi ka niya mahal. Yun po yung pagmamahal sa atin ng Diyos. We are love. Siya yung una pong nagmahal sa atin. Di ba po? Sabi nga po, agape love is a choice and commitment. Yun, doon tayo magkakatalo. Sa commitment. It's a commitment. It requires action po. Ibig sabihin, it's more action than feeling. Di ba? Sabi ko nga, parang faith without action. Di ba? Sa madaling salita po, ang pagmamahal ay dapat ginagawa. Hindi lang po sinasabi. And it's a choice. Choosing to love one another. Choosing to love a person. Choice mong mahalin ng isang tao kahit hindi ka mahal. Yeah. Kaya ba yon? Isang pagmamahal na hindi nag-e-expect ng kapalit na pagmamahal din. Isang pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng ating Diyos. Sa ating lahat po yun. Di ba po? Amen? Sabi nga, it is the unconditional love. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang inaasahang kapalit. Pinakita po niya ang kanyang sacrificial love sa ating lahat by sending His Son Jesus Christ. Amen? Sabi nga po, yan, in 1 John 4, verse 9 to 10, sabi po rito, this is how God show His love among us. He sent His only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Kita niyo po? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Diyos, di ba? Yan po yung tunay na pag-ibig. Hindi po dahil sa iniibig natin ng Diyos, kundi iniibig niya po tayo. Mahal niya po tayo. Hindi po sa kanya importante yung mahal mo siya. Mahal mo siya. Mahal natin siya. Importante yung mahal niya tayo. Yun po ang dapat nating tandaan. Yun po ang dapat nating maunawaan. Na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Imagine niyo nga po, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para po sa atin. Kapalit po ng kasalanan natin, di ba po? At bigyan po tayo ng panibagong buhay. Yun po ang masasabi natin tunay na meaning of love, di ba? The agape love. Choosing to love another person regardless of your feelings. Kaya hindi lang po ito puro feelings, puro kilig. Dapat may kasama tong action. Amen? You could choose to love others unconditionally regardless of how he treated you back. Diba? Kaya po ba natin yon? Amen. Kahit hindi ka aya-aya o hindi maayos yung pinakikita sa atin ng isang tao, you choose to love him or her, di ba? Kahit hindi siya ganun kaayos sa'yo, kahit hindi siya ganun kabuti sa'yo, mahal mo pa rin. Choose to love him, choose to love her. Amen? Kahit hindi maayos yung pakikitungo niya sa'yo, diba? Kahit hindi maganda yung pinakikita niya sa'yo, pipiliin mo pa ding mahalin siya. Amen? So para po sa ating passage for today, no? Intro pa lang yun. Ito po yung from 1
Corinthians chapter 13. Diba? Pag-usapan po natin dito kung paano pinaliwanag po ni Apostle Paul ang character of a true love o yung katangian po ng tunay na pag-ibig. Na nahalintulad po niya na compare to God's love. Diba? Yung agape love nga po. So, may I request everyone to stand up for the reading of God's Word. So basahin po natin in 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. 1, 2, 3. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. May the Lord bless His word. Let us pray. Lord God, maraming salamat, Lord, for this morning na pinagsama-sama niyo po kami, Lord, to give you praise and to have a fellowship with you and with our brothers and sisters. Thank you, Lord God, for this morning. At we ask for your presence, Lord. Fill this room with your presence, with your Holy Spirit, Panginoon. At sana po sa iyong salita ay maramdaman at ma-receive po ng bawat isa ang iyong mga mensahe, Panginoon. Hawakan niyo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan na any distraction na mangyari, Panginoon, in Jesus' name po. Maraming salamat, O Lord God. And I ask to override my preparation, Panginoon. Ang mga salita mo ang marinig ng bawat isa, Panginoon. At tulungan niyo po silang maintindihan, Lord God, through your Holy Spirit ang mga mensahe mo para sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat and we leave everything to you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. So, pwede na po tayong umupo uli. Sabi nga po, doon sa verse na to, yung chapter 13 ng 1 Corinthians, sinasabi nila na ito raw yung love chapter, di ba? Sabi nga kasi nasusulat dito yung tunay na tunay at magandang description ng love. Yung tunay na magandang description ng pag-ibig para maunawaan po natin talaga at para malaman natin kung tama ba tong love na binibigay ko sa tao. Totoo ba tong love na binibigay ko? So kaya dapat ma-excite po tayong lahat. No? Excited po ba lahat? Parang hindi naman. Habol po tayo sa February, di ba? At saka hindi lang nga ang love, di lang naman for the month of February. Dapat po everyday, di ba? Lagi po nating bit-bit tong love, di ba? Dahil ito nga po, God is love di ba? So kung wala kang love, wala kang God. Amen? So tingnan po natin yung ating passage di po sa 1 Corinthians 13. No? Sabi po rito, makikita po natin dito sa verse 4, yung two words na ginamit ni Apostle Paul, yung love is patient, love is kind. So very positive po siya. No? Love is patient, love is kind. Then doon po naman sa verse 5, ayan, sa verse 5, makikita naman po natin doon yung negatively. Diba? Salitang negative na what love is not. Kumbaga, yun yung hindi pag-ibig. At doon naman sa verse 6, makikita naman po natin dyan na yung dinescribe po niya yung love with contrasting statements. Sabi po ron, love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Then sa last verse po, yung verse 7, sabi rito, it always protects, always trusts, always hope, and always persevere. Yan po yung nagagawa ng love sa atin. So, 4 things po. Yeah, the character of true love, what love is not, and love described with contrasting statement. At yung huli po, things that love always does. Yan, kung ano nga po yung nagagawa ng pag-ibig. So number 1, what is love? Yan. Love is God. Love is patient. Love is kind. Nabanggit ko nga po kanina na ang love is not only feeling. Hindi lang po ito feeling. It also apply with action. Kaya nga sinasabi po ni Apostle Paul na hindi lang kung what is love, but how love acts. Ayan. Kasi may action nga Hindi lang puro salita, di ba? At sinasabi nga niya dito na love acts patiently and love acts
kindly. Di ba? So paanong paraan po natin mapapakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa? Kailangan po makita yun sa pagiging mapagpasensya natin at maging mabuting kalooban. Di ba? Love is kind. Yan. Love is patient. Unahin po natin yun, isa-isay natin. No? Ang pag-ibig daw ay mapagpasensya. Yan. Or matiisin. Yun po, di ba? In other words, may mahaba pong pagtitimpi. Ang pag-ibig na binibigay natin sa ating kapwa ay dapat na may pagpapasensya. Ano man ang kanilang pagkatao, di ba? Kung ano man yung katayo o yung karakter ng isang tao, dapat po may pasensya yung pagmamahal natin sa kanila. Mahal mo kahit hindi ka mahal, di ba nga? Ito ay isang katangian nga po ng agape love, di ba? Unconditional, walang hinihiling kapalit. Diba? Walang sukli. Bayad lang, wala nang sukli, di ba? Bigay lang, wala nang receive. Ito yung choice mo na mahalin ang iba, hindi dahil sa kung sino sila, ngunit sa kabila ng kung sino man sila. Guess niyo po ba? Sa kabila ng kung ano yung ginagawa nilang masama sa'yo, hindi mabuti, mamahalin mo pa rin. It's a choice, mga kapatid. So, tama po ba yung mga love natin? O pag we love people na mahal lang tayo, yung hindi, So, dapat ganun po yun. Wala tayong hinihinging kapalit. Kung mahal mo yung isang tao, mahal mo yung kapwa mo. Hindi importanteng mahal ka niya. Di ba? Love is patient. Hintayin mo na mahalin ka niya. Kasi pasensyoso ka dahil alam mo, may Lord, na darating yung panahon, babaguhin siya ni Lord at mamahalin ka rin niya. Amen? Amen. Ito po yung pag-ibig na may pangunawa. Yun nga po. At pagtsatsaga na maaari din naman magbago ang isang tao sa darating na panahon. In God's time, di ba? May isa kang mahal na tao, minamahal mo, pero hindi ka niya mahal eh. Di ba? Mahal mo yung kahit kaibigan, di ba? Kahit hindi lang naman sa partner, even sa kaibigan, sa kapamilya mo, di ba? Parang yung pinanood na video kahapon, di ba? Kailangan may pangunawa tayo. Kahit hindi maayos yung ugali ng isang tao. Even nga, kahit sa pamilya, di ba? Kahit yung kapatid mo, o yung parents mo, o yung mga anak mo, hindi maayos, hindi nagpapakita ng magandang kalooban sa'yo. Mahal mo pa rin. Ganun ang pagmamahal ng Diyos eh. Di ba? Kahit hindi natin siya pinapansin, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Kailangan nga may pangunawa tayo. Hindi man ngayon, pero magtsatsaga ka at maghihintay na darating din yung time na babaguhin siya ni Lord. Amen? Ito yung pag-ibig na patuloy na naghahangad ng maganda para sa iba. Tayo po kasi, di ba, kung minsan nawawalan tayo ng pasensya, lalo na yung mga taong nakaka-offend po sa atin, di ba? Kahit hindi lang naman sa asawa or sa boyfriends o girlfriend. Di ba? May mga taong nakaka-offend sa atin. Di ba? Kahit sa office, may mga tao ron na nakaka-offend sa atin. Sa school, di ba? May mga taong nakaka-offend sa atin doon. Tayo, parang hindi maayos yung pakikitungo sa atin. Pero siya nang sabi nga sa agape love, no, yung true love, love doesn't get, kailangan with patient po ito, di ba? With patient with others. Ang pagiging impatient is actually an expression of too much self-love. Pag wala ka pong pasensya, di ba? Kumbaga, importante lang yung sa'yo, yung sarili mo lang. Ayaw mo kung ganyan ka, bahala ka dyan. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung di mo ako mahal, hindi rin kita mahal. Yun daw po kapag wala kang pasensya. No? Too much pag-importante sa kalooban mo lang. Kapag wala kang pasensya sa iba, pagpapakita to yun nga, sobrang pagmamahal mo lang sa sarili mo. Di ba? Self-love, which is opposite of agape love. Pero ano ba yung pag-ibig na pinakita sa atin ni Jesus, di ba? Sinakripisyo niya po mismo yung sarili niya, yung kanyang sarili para lang sa kapakanan ng iba. Di ba po? Ginawa niya yun para sa atin eh. Jesus is walang kasalanan, sinless. Pero tayo po yung makasalanan. At inoffer po niya yung sarili niya para sa kasalanan natin.
Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. Ganon po tayo kamahal ni Jesus. Amen? Sa 2 Peter 3 verse 9, kung gaano ka-patient sa atin ng Diyos. The Lord, basahin ko na lang po, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Dahil po sa pagmamahal ng ating Diyos, He is patient with us. Binibigyan niya po tayong lagi ng chances, di ba? Hindi lang once, hindi lang twice, more chances, unlimited chances ang binibigay po sa atin ng Panginoon para po tayong bigyan ng pagkakataong magbago at magsisi sa kasalanan natin, di ba po? Sabi nga po ni Apostle Paul dun sa 1 Timothy 1:15-16, He is trustworthy in saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for the very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Ayan po yung sinasabi ni Apostle Paul na inaamin niya na siya po mo mismo makasalanan. Sabi nga niya rito, I am the worst. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil sa pagpapasensya ng Panginoon na alam niya, nakita niya na ang kalooban talaga ni Apostle Paul, ni Paul ay magbabago sa panahon. He gave chances. God gave chances kay Paul para po magbago siya. At ma-receive niya yung buhay na walang hanggan. Kasi nga, God is patient. God is love, and therefore God is patient with us. Amen? Then next po, love is kind. Ang pinakadakilang bagay na magagawa ng isang tao para sa kanyang amang nasa langit o sa ating Panginoon ay siyang higit sa lahat na mahalin at maging mabait po tayo sa ating kapwa. Diba? Yun po yung commandment, diba? First commandment ng love your God above all. With all your heart, with all your mind, di ba? With all your might. Yun po ang pinakadakilang bagay na maibibigay natin sa Panginoon. Mahalin po natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Siya po ang unahin nating mahalin. Kasi nga po, mahal niya na tayo eh. So dapat mahalin din po natin ang Panginoon, di ba? Kung isipin po natin, mahirap naman talaga maging mabait, di ba? Totoo po ba? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Hindi lang kailangan ng maraming effort, 'di ba? Pero kailangan din nating may kalapit itong intention. Yan. So dapat intentionally yung pagmamahal natin. 'Di ba? Kasi kung walang intention, wala eh. Sasabihin mo lang, fake lang, yung I love you, tas after na, bahala ka dyan. Di ba? Kailangan intentional yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Di ba? Hindi mo lang sasabihin, love you bro. I love you kapatid. Di ba? Kailangan intentional with action. Hindi nga lang to feeling. Di ba? Kailangan to, hindi lang sinasabi, kailangan may action. Di ba? Sapat na yung simple word upang maging mabait o encouragement, di ba? Minsan nga, isang salita lang sapat na. Sabi nga dun sa Proverbs 12 verse 25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Habang nga, even simple words, di ba? Na halimbawa, andyan yung kaibigan mo na may problema. Just encourage him. Pakita mo lang na concern ka sa kanya. Pagpapakita na yun ng love, di ba? Ng pagmamahal. Encourage mo lang siya, di ba? Malaking tulong na po sa kanila, lalo na dun sa mga may problema, di ba? Minsan wala ka naman talagang magagawa. May problema sila sa pamilya, hindi ka naman pwedeng makialam doon, di ba? So encourage mo lang siya, di ba? Na nandun si Lord, na isurrender mo ka Lord yan para maging maayos. Just encourage, yung encourage word, makakatulong na po yun. Isa po itong pagpapakita na ng pagmamahal sa ating kapwa. Katulad nga po nung di ba, yung ginagawa natin dito, yung mission compassion, di ba po, di ba? Aside po na sa nagbibigay tayo ng food dun sa mga pinupuntahan natin, we simply share the gospel. Diba? Introduce Jesus to them. Yeah.
So, simpleng bagay, di ba po? But after the mission, hindi naman po tayo nakakasiguro na lahat ng pumunta doon, lahat ng umattend doon, pupunta rito sa center, di ba? Though alam naman natin and we are confident at alam po natin na kikilos ang Panginoon. Na hindi man sila pumunta rito, maaring natanggap nila ang Panginoon. Nakilala nila ang Diyos. Hindi man sila bumisita rito, naramdaman nila yung pagmamahal ng Diyos. Di ba? Napakasimple lang naman yung ginagawa natin doon, di ba? Hindi naman, napakaikling oras lang, di ba? May makausap ka lang, isa o dalawa, na ma-share mo yung gospel, mapakilala mo si Jesus, kung sino si Jesus sa buhay natin. Simple lang. Pero ang Panginoon na ang kikilos doon. Di ba? Yun lang ay pagpapakita na ng kabaitan sa ating kapwa. Pagpapakita na rin po ito ng pagmamahal. Simpleng bagay. Kahit ganong kasimpleng pag-ministry, marami po tayong masisave na buhay. Amen? Sa ngayon po kasi dito sa ating, sa mundo natin, maraming hindi na maayos, di ba? Hindi na maganda yung kalagayan, di ba? Marami na yung mga taong gumagawa ng masama. Parang kagabi nga lang po, pinag-uusapan namin dun sa aming fellowship, no? Nila Pastor Jerry, no? Yung mga scammer. Di ba po? Talagang talamak na sa panahon ngayon. Talagang kahit saan merong nag-scam. Kaya ingat po tayong lahat. Even yung mga tao, hindi na po ganong kaayos makitungo, yung kanilang kalooban. Parang parang wala nang pakialam, parang wala nang importante ang buhay, di ba po? Napakaraming masasakit na bagay at ginagawa ng mga tao sa kanilang kapwa. We need a lot of more kindness dito po sa mundo. At make it a point to be kind to others. Di ba? Let it be spontaneous, with hesitation, and with intentional. Maging intentional po tayo sa ating kabaitan sa tao. Yung pagiging mabuti po natin sa tao. Kung kaya nyo pong isipin, kaya nyo rin gawin. Diba? Action nga Love is action. Ang kabaitan sa kapwa ay isang mabisang gamot para po sa makasalanang mundo. Make a difference, kapatid. At kung tayo magsisimula at magpapakita ng pagiging mabait sa ating kapwa, many people will remembrance an act of kindness. Napakaganda nga po na nabasa ko doon sa isa pong quote from Random Acts of Kindness Foundation. Sinabi po rito, basahin ko po kindness is free to give, but priceless to receive. Kindness is caring for others, even when they may not care for you. Yun po yung agape love, di ba? Kindness is like watching the sun begin to shine through the clouds after rainy days. Kindness is helping the world one person at a time. Ayan, ganda po, di ba? Sabi nga, libre. Libre yung pagbibigay ng kabaitan sa kapwa. Hindi po kailangan, wala pong bayad yun Libre po, pero sinabi, pag nireceive mo, priceless. Walang katumbas na halaga. Di ba po? Yun ang kabaitan. Yun yung kindness sa ating kapwa. Kaya wag po nating ipagdamot yung pagmamahal natin, pagiging mabait natin sa kapwa. Wag po. Wag po yung mabait ka lang sa sarili mo. Sineshare po yan ang kabaitan. Para ganun din po sila. Pag nakita sila, magiging mabait din po sila. Domino effect. Kung nagpapakita po tayo ng kabaitan sa ating kapwa, ganun din po sila. Matututunan din po nilang gawin yun na maging mabait sa kapwa nila. Amen? Love is patient, love is kind. Ito po ang two word na nagbibigay ng tamang response po sa pakikitungo po natin sa ating kapwa. God is described as being both patient and kind. Pinipigilan po ng Diyos ang kanyang galit at ibinubuhos po niya sa atin ang kanyang walang kapantay na awa. Ayan nga po, sabi sa Romans 2 verse 4, or do you know contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance, di ba? Kaya nararapat lang po na magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil siya is very patient sa atin, di ba po? Kahit nagkasala tayo, hingi na naman tayo ng sorry. Patatawarin ulit tayo ni Lord, di ba? Bibigyan tayo ng maraming chances. God of many chances, di ba? Kaya't maging mapagpasensya din po tayo sa ating kapwa.
Kung ganun po si Lord sa atin, dapat po ganun din tayo sa ating kapwa. Let us praise God for His kindness and then be kind towards others. Simulan po mo yan, sabi ko nga po, it starts with your family, sa loob lang ng bahay. Maging mapagpasensya ka, kahit makulit yung kapatid mo. Maging magpasensya ka dahil kung hindi mo nakikita yung love ng mga parents mo, o baliktad, hindi mo nakikita yung love ng anak mo, maging mapagpasensya po tayo. Kahit sa mga office mate, di ba? May mga office mate kayong makukulit or sa school, di ba? Even sa school, pati yung teachers mo na lagi kang pinapagalitan. Maging mapagpasensya ka. Pakitaan mo ng mabuti, di ba? Huwag mo susuklian ng masama. Di ba? Bigyan mo lagi ng apple a day. Yeah, yung teacher mo, di ba? So madaling salita, maging mabait po tayo sa lahat. Amen? The number 2, what love is not. Ayan, ito po yung hindi pag-ibig. Sabi po doon sa verse 4 and 4b and 5, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Ayan. Unahin po natin yung love does not envy. It does not boast, it is not proud. Yan. Ang pag-ibig daw ay hindi mainggitin. Yan, hindi nainggit. May ganun ba sa atin? Hindi nagyayabang at hindi nagmamalaki. Sabi dun sa love does not envy. Maaari po to nung sinulat ni Apostle Paul, no, tong scripture na to. At that time po kasi, di ba, dun sa mga tiga-Korinto, maraming inggitero eh. Maraming naiinggit po dun sa mga gifting ng mga iba, ng mga kasamaan nila, naiinggit po sila. Sa mga ministry, naiinggit din po. Merong inggitan. Kaya siguro that time, no, sinulat po ni Apostle Paul to, yun yung nasa isip niya, yung mga tiga-Korinto. Kaya nga, even ngayon, di ba, nowadays, napakaraming bagay na maaari na pinagmumulan ng inggit, di ba po? Yung, una na dyan, yung estado ng buhay, di ba? Yung posisyon sa office, uso po yung may posisyon. Then yung mga estado, ito po, ganda ng bahay, ganda ng sasakyan. Doon po nag-start yung mga, yan po yung mga pinagmumulan ng inggit, di ba? Even yung physical appearance, di ba? Pag nakita mo, yung ganda nitong Koreano na to, gagayahin mo na. Kasi inggit nga eh. Yung mga itsura, kahit po doon sa pananamit, di ba? Tama po ba? Tama po, amen. Maaring even doon sa spiritual gift nga, di ba? Katulad ng mga doon sa panahon nila Apostle Paul, doon sa taga-Korinto. Even ngayon, nangyayari po. Pero alam ko, wala sa atin nun. Hindi dito sa atin nangyayari yon. Siguro sa iba. Di ba nagkakaroon po ng inggitan, eh? Di ba? Even sa ministry, di ba? Ba't yung ministry nila laging masaya? Parang wala silang problema. May mga inggitan lang, di ba? At even yung spiritual gifting, di ba? Ay, yung siguro may naririnig kayo dito, like sa atin, di ba? May mga spiritual gift na speaking of tongue, di ba? Yung iba, pag ang attitude ka agad, hindi nga dito di sa atin. Di ba? Yung nagkakaroon sila ng inggit, bakit siya may ganun? Ba't ako wala? Di ba? Yun po ay kaloob ng Panginoon, di ba? Sa bawat isa. Kung ano po yung kaloob, kung ano yung gifting natin, maging masaya po tayo, di ba? Kaya nga, pwede nyo na pong hingin yun sa Panginoon. Kung ano yung gift na bibigay niya sa'yo, pwede nyo pong ipag-pray, di ba? Di ba? Yung mga naka-attend po dito ng encounter, di ba? You can ask sa Panginoon, you can ask God for sa mga gifting if you want. Bibigay niya sa'yo yun. Di ba? Amen? Kaya nga sabi, dapat ang pagmamahal, walang inggitan. Di ba? Pero I'm sure, kaya po natin yon na walang inggitan. Di ba? Ang sabi, love does not envy. Ang pagkainggit po sa iba ay kabaliktaran ng agape na pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na naghahanap ng pagpapala ng iba. Yun po ang true love, ang agape love. Na masaya ka kung ano man na natatanggap at kung anong meron yung kapwa mo. Yun po yung tama doon, di ba? Masaya tayo kung ano yung meron yung kapwa natin. Masaya tayo kung ano yung meron yung mga kapatiran natin. Maging masaya po tayo sa kanila. You cannot love someone and envy them at the same time.
Ang inggit ay nagdudulot po sa atin ng pag-iisip ng, yung kumbaga nagiging judgmental tayo, di ba? Pagka naiinggit tayo, doon po nagsisimula yun eh. Lalo na doon sa mga taong nakakaangat sa atin. Katulad nga po ni Joseph, di ba? Nainggit yung mga kapatid niya sa kanya. Dahil parang feeling nila, paborito siya nung kanilang ama. So pinagbili po siya para maging slave. Di ba? Even Jesus, di ba po? Ito yung mga chief priest na inggit sa kanya. Kaya po siya pinapako sa krus. Crucify si Jesus. Imagine si Jesus na po yun. Ang ating Diyos na po yun. Dahil sa inggit, na-crucify siya. Di ba po? Kaya po walang maidutulot na maganda ang inggit. Tandaan po natin yun. Amen po? Marami bang naiinggit dito? Makontento po tayo kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Kung ano po yung gifting natin. Kung binigay po sa inyo na ikaw yung gifting na binigay na tagalinis, maging masaya ka. At least binigyan ka ng gifting ni Lord. Di ba? Kaysa naman nakatunganga ka lang. Wala ang ginagawa. Di ba? So kung ano man yung binigay sa yung kaloob, kung ano man yung binigay sa atin, maging makontento po tayo. Pero syempre po, lagi tayong mag-strive pa rin, di ba? Kung eto lang, level up din natin, di ba? Kung nagwawalis ka lang, dagdagan mo na rin ang mopping. Di ba? Kailangan i-increase mo rin yung binibigay sa atin ng Panginoon, di ba? Huwag lang kung makontento tayo sa ganun lang, kailangan increase natin. Pagyamanin natin yung mga gifting na binibigay sa atin. At huwag po tayong mainggit. Sabi po rito, doon sa Proverbs 14, verse 30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ang pusong payapa daw ay binibigay sa atin, ay nagbibigay ng buhay sa ating katawan. Pero ang inggit, nakakabulok daw po ng buto. Cancer nga, di ba? So, wag po tayong mainggit. Hindi po pagmamahal yon. Next, love does not boast. Ayan. Kung yung envy po ay naghahangad kung ano yung meron ng ibang tao, ang boasting naman po yung pagnanais na makita ng ibang tao kung anong meron ka. Yo, di ba? Yung palagi kang nagyayabang na, eto, meron ako nito. Di ba? Yes nyo po ba yun? Kabaliktaran naman siya, no? Yung naiinggit, ito naman masyadong mayabang. Di ba? Nagyayabang, masyadong boastful sa sarili niya. Yung kagustuhan niya palagi, siya yung bida, siya yung lagi nasa limelight, siya yung nasa center stage. Gusto niya sa kanya palagi yung atensyon ng tao. Di ba? Na-experience nyo na po ba? Di ba sa magkakaibigan? O sa amin lang yon? Sa circle of friends lang namin yon. Di ba minsan may ganun, may laging pabibo sa grupo, di ba? Gusto niya siya yung laging bida, siya yung attention laging nasa kanya, di ba? Lagi niyang fineflex kung anong meron siya, di ba? Bagong sapatos, di ba? Kahit ang init-init, naka-jacket. Kita mo tong jacket ko, bigay ng tito ko to. LV Behringer. LV Behringer. Kahit mainit, pineflex, di ba? Kasi gusto niya nasa kanya yung attention eh. Gusto niya lagi siya yung sikat. Boastful, di ba? Yung pagiging boastful po yung pagiging mapagyabang, ay hindi po agape love yun. Hindi po siya tunay na pagmamahal. Gusto nila lagi po silang napapansin ng tao upang hangaan sila, di ba? Para palakpakan sila. Lagi silang naghahanap ng maaari nilang makuha mula sa iba kaysa kung ano yung maaaring nilang ibigay sa kapwa. You cannot boast and love at the same time. Dahil lang ang pagyayabang at pagpapahalaga sarili ay mali, di ba? Ang pag-ibig ay nagpapahalaga sa iba. Amen? Then letter C, love is not proud. Ayan. Closely related po dun sa boasting, no? Boasting issue. Love is not proud. Ang pag-ibig daw po ay hindi mapagmataas. Ang agape love ay pagpapakumbaba. Di ba? Yun ang true love. With humility. With humbleness, which is obviously opposite po nitong proud. Sabi nga, di ba?
Ang pagiging mapagmata sa isang ugaling nagdidictate sa isip mo na ikaw ay mahusay, ikaw yung magaling, di ba? Mas magaling ka sa ibang tao. Feeling mo mas level up ka. Di ba? Mas superior ka sa kanila. Yun yung pagiging proud. Di ba? Masyadong believe sa sarili. At kapag ganun po tayo, may attitude po tayong ganun, wala kang paraan para mahalin yung tao, yung iba, di ba? Kasi feeling mo hindi mo sila ka-level. Di ba? Pag sa isang grupo, excuse me pag sa office, diba? Excuse me, dapat ako ang leader kasi taas ang pinag-aralan ko. Graduate ako ng Harvard. Yan. Kayo dyan lang sa tabi-tabi. So dapat ako ang leader sa group. Diba? Ganun lagi. Ang pagiging prideful ay magbubunga po ng mapaghusgang kalooban na walang pagmamalasakit na maibibigay sa kapwa at hindi magpapamalas ng kabaitan sa ibang tao. Ang tunay na pag-ibig ay may pagpapakumbaba. Tulad nga po ni Kristo Jesus. Sabi po dun sa Philippians 2 verse 3 to 8, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Yan, sabi po sa Bible yan. Thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling on. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died in criminal's death on a cross. Di ba? Kaya sabi, even si Jesus, pinakita niya yung humbleness, di ba? Sarap ng buhay niya dun sa langit, di ba? Kasama yung ating Diyos Ama. Pero bumaba po siya rito sa lupa para kunin yung mga kasalanan natin. Di ba? Nung nandito siya, namuhay siya ng may pagpapakumbaba. Di ba? Kahit pinakita niya kung gaano kabait ang Panginoon, nagpapagaling siya ng mga may sakit, di ba? At pati yung mga even yung mga namatay, di ba? Binuhay niya. Pinakita niya kung ano yung tunay na pag-ibig ng Panginoon. Pinakita niya. At hindi siya nagmalaki. Di ba? At naging humble siya dahil binigay niya mismo yung buhay niya sa atin eh. Di ba? Hindi niya pinaglaban, hindi, Diyos ako eh. Hindi, di ba? Sumunod siya kung ano yung plano ng Panginoon Diyos. Kung ano yung plano ng kanyang Ama. Sumunod siya. He obeyed. Di ba? Yan yung pagpapakita ng humbleness. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, be humble, kapatid. Yan. Be humble, sabi mo Next ay next is yung love does not dishonor others. Yan. It is not self-seeking, sabi nga. Kung mababasa po natin dito, sa version, yung sa ibang version, yung sa New English Translation, sinasabi dun sa love does not dishonor others, it is not rude. Yun sa ibang verse. Ibig sabihin, pag-ibig daw ay hindi nagpapakita ng masamang ugali. O yung bastos ba? Parang ganun. At walang pagrespeto o paggalang sa kapwa. Ito yung pag-uugali na nakakasakit sa kapwa. Sa mga salita, di ba? Sabi nga, even dun sa words na binibigay natin, na re-receive natin, nakakasakit po ng damdamin ng ibang tao. Yung nakaka-insulto po, di ba? Yung pagmamaliit. May sabi nga ni Mami kagabi, yung paglalait. Di ba? Paglalait sa kapwa. Hindi po pagmamahal yun. Kahit nga po dun sa mga biruan lang natin kung minsan, di ba? Yung pagjo-joke natin. Minsan may tuksuhan po tayo sa grupo. Tampulan ba yun? Tampulan ng tukso yung isa. Di ba? Lagi sa kanya yung... Hindi po natin alam na nakaka-offend na tayo. Tawa-tawa lang siya pero sa kalooban yun, nasasakpan na siya. So dapat maging maingat din po tayo sa mga biruan na. Meron naman po na talagang very open, di ba? Sa ganung mga jokes. Masaya pa sila. Kasi sila pala yung boss. Sila pala yung gustong yung attention. So yun, di ba, even yung mga words natin nakakasakit.
Hindi ka aware na nakakasakit po yun ng damdamin ng iba. Yun nga po isa rude. Diba? Hindi maayos na ugali yun. Mas lalo na kung sinasadya mo ito, no? Kung sadya mong manakit o manglait ng tao. Diba? For example nga, diba, trending to, diba, nakapanood natin sa social media, yung sa mga fast food, diba? Very trending to, yung sa mga restaurant, no? Yung mga customer na, alam nyo na yun, masyadong pasosyal. Pag nag-order, gusto nila lahat kung ano yung gusto nila gagawin ng waiter or ng service crew. Di ba, marami yan, di ba? Napapanood natin sa TikTok, di ba? Gusto nila yung, kung ano yung gusto nila, yun lang ibibigay ng crew, ng service crew, di ba? Sisigawan kagad ng waiter, di ba? Sisigawan yung mga waiter. Ano ka ba naman? Sabi niya, napakasimple lang, di ba? Napakasimple na yung pinagagawa ko, hindi mo magets, di ba? Sabi, napakasimple lang, di ba? Bakit hindi mo maintindihan? Palibhasa, laki kang squammy. Sabihin kagad nung customer, squammy ka kasi. Slap soil. Hampas lupa. Di ba? Ganun yung effect. Ganun kagad na yung reaction ng mga tao, di ba? Pero hindi nila alam nakakasakit sa tao yun, di ba? It's rudeness, di ba? Sabihan ka ng gano'n, slap soil. Dati kasi nakita ko yung taxi driver, hindi tinanggap yung pasahero nung isang customer. Sinra yung pinto. Hampas lupa ka, isa kang driver lang, sabi nyo. Di ba? Ano po yun? It's a rudeness, di ba? It's being rude po sa tao, na yung pananalita po natin. Sabi nga, kailangan meron po tayong paggalang. Ang love nga po, di ba? Kahit ano yung pagkatao, mahal mo pa rin. Yun ang agape love. So yung pagiging rude po, hindi po pagmamahal yun. Sabi nga, does not honor God. Diba? Dishonor others po. Diba? Then sabi, love is not self-seeking. Ayan. Sabi nga, love is not selfish. Hindi makasarili. Taliwas nga po doon sa agape love na self-sacrificing. Ang agape love, inuuna yung iba bago sarili niya. Pero yung self-seeking, una muna yung sarili niya. Di ba? Ang priority, ako, at ako. Laging ako. Yun yung self-seeking, di ba? Always seeking your advantage, putting yourself before others. Ano pa yung sinasabi? Sabi nga doon sa Philippians 2 verse 3-4, sabi, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, pagpapakumbaba. Value others above yourself. Unahin po natin ang iba. Isipin po natin lagi na mas magaling ang iba. Unahin po natin yung kapakinabangan ng iba. Not looking to your own interest, but each of you to interest of others. Diba? Mas importante sa'yo yung iba. Diba? Yun po ang pagmamahal. Yun ang true love. Sabi rin po dun sa Tagalog. Ayan, sabi rito sa Tagalog. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba po tayo, sabi nga, be humble, sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan ng iba. Diba? Totoo po yun na hindi natin dapat pababaya. Totoo, di ba? Na kailangan din naman po yung sarili natin. Diba? Hindi naman natin kailangan pababayaan na lang yung sarili natin. Di ba? Pero hindi po natin dapat hanapin yung kapabayaan ng iba. Diba? Unahin po natin yung iba. Bago yung sarili natin. Love does not use people to gain its own advantage. Ang tunay na pag-ibig po ay unahin ang kapakanan o yung interest ng iba kaysa sa sarili natin. Sabi po dun sa 1 Corinthians 10 verse 24, no one should seek their own good, but the good of others. Ayan po, sinasabi po sa Bible yan. Hindi po ako may sabi niyan. Ang Bible po yan. No one should seek their own good, but the good of others. Sabi rin po dun sa 2 Corinthians 8 verse 9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for sake He became poor, so that you through
so that you through His poverty might become rich. Di ba po? Inuna ng Panginoon tayo bago siya. Ito po yung biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na binigay po sa atin. Na kahit mayaman nga po siya dun sa langit, ay nagpakadukha siya rito. Alang-alang po sa atin. Para po sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, tayo po ang maging mayaman. Amen? Praise God po, no? So the next is yung love is not easily angered. It keeps no record of wrong. Sabi nga, easily angered. Yan. Yung love po, hindi madaling magalit. Di ba? Ito pa parang connected siya sa be patient. Di ba? Pagiging pasensyoso. Yan. Kailangan mahaba po yung pasensya natin. Hindi po tayo, yung isang nag-snap ka kagad sa galit. No? Sabi, keeps no record of wrong. Pag-ibig daw ay hindi nagtatanim ng galit o hindi nagkikimkim sa ng sama ng loob. So mag-partner po sila. No? Easily angered, siya yung short term. Yung keeping no record of wrong, siya yung long term. Di ba po? Yung easily angered, yung madaling magalit. Ibig sabihin po yung madaling ma-provoke, madaling mairita, di ba? Madaling mapikon, di ba? Even dun nga, sabi ko minsan sa grupo, pag konting joke lang, napipikon na. Parang very sensitive po sila na magalit. Yung tipong may tatanong ka lang, bro, ano na naman? Ano naman yun? Sa iba mo yung tanong. Wala akong alam dyan. Galit agad. Hindi pa nga alam kung, bro pa nga lang. Di ba? Ang dami na. Galit na agad. Very sensitive. Para silang alam niyo yung para silang pinaglihid dun sa, porcupine ba yun? Porcupine? Tama ba yun? Ayan. Di ba yung porcupine, pagka nilapitan mo, nagtataasan agad yung mga nila, yung tusok-tok, tinik nila sa katawan. Parang ganyan po sila pinaglihi, di ba? Makanti mo lang, galit na agad. Di ba? So yan po sila yun. Parang ganyan sila pinaglihi. Very sensitive po. So hindi yan po love. Hindi po yan love, ang pagiging madaling magalit. Meron daw kasi, di ba, meron daw po tayong push button na nakatago sa sarili natin, na protected to. Na pag napindot, magti-trigger ng unloving reaction. Di ba? Yung parang pag napindot to, nako, galit to. Lahat daw po tayo meron nun. Lalo na pag napindot daw to ng wrong timing, boom, nako. Pag na-release na yung unloving reaction at napindot sa atin yon, kailangan humingi na po tayo ng apology doon sa nakapindot. kaya meron po naman na yung tao, talagang napakaraming push button, no? Yun nga, parang yung porcupine. Makanti mo lang, boom, galit na agad. Damay-damay na to. Di ba? So, hindi po love yun. Hindi po pinakikita ang love doon. Unloving reaction, sabog, di ba? Sabi po doon sa Proverbs 19 verse 11, sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. Kung ikaw daw po ay marunong at ikaw daw ay taong may wisdom, kaya mong kontrolin yung galit mo, yung temper mo. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, makakadulot ito ng karangalan sa iyo mismo. Di ba po? So tandaan po natin, ang masamang ugali o madaling magalit ay nagpapakita ng di pagmamahal na puso. Hindi po siya love. Dapat po tayo maging matiisin at pasensyoso sa ating kapwa. Amen? Easily angered, short term po yun, di ba? Pag galit ka agad. Ito po yung long term. It keeps no records of wrong. Ayan. Ito yung sinasabi natin nagtatanim ng galit, di ba? Sa mahabang panahon. Di ba? Nagtatanim ng hinanakit. Di ba? Sa matagal na panahon. Ito nga yung long term. They choose not to forgive. Pinipili nila yung hindi magpatawad kaysa magpatawad. And that is not love. Di ba? Hindi po pagmamahal yan. May ibang tao po kasi, di ba, naglilista nung, eto si ginawa sa akin to. Eto si ginawa sa atin. Ang dami na, hanggang maipon na. Si ito, inulit na naman, ginawa na naman sa akin to. Ang dami na, hanggang maipon na, di ba? Yung mga hurt na nararamdaman nila, di ba? Emotionally, physically, even spiritually. Tinatandaan nila sa isipan nila yon.
Tinatanim nila yon sa kalooban nila, yung mga nararamdaman nilang sakit o yung mga taong nakasakit sa kanila. Pero pinipili po nilang kimkimin yun. Pinipilit po nilang huwag magpatawad. Di ba? Ginawa mo sa akin to. Di ba? Cancel na kita. Ginawa mo na ito sa akin. Naku, ikaw, naku. Unfollow na kita. Di ba? Kapatid, tandaan nyo po, hanggat nananatili po sa puso't isipan natin, yung mga bagay na nagdulot ng sakit, ay patuloy po itong palalaguin ng kaaway or ng devil. Para po yung sugat yan, di ba? Hindi yan gagaling, kukut-kutin ni devil yan, ni Satan. At hanggat hindi ka nagpapatawad, may sama ng loob dyan na bit-bit mo sa kalooban mo, patuloy po yung gagalawin ng ating kaaway. At patuloy po tayong mananaig sa atin yung pusong walang pagpapatawad. Hanggat hindi niyo po nire-release yan, hindi mawawala yan. Uulit-ulitin po sa iyo yan ng kaaway. Gagamitin niya po sa iyo, oy, ayan yung kabrother mo, may ginawa sa iyo masama yan, di ba? Huwag mong pansinin. Hanggang tumagal yun. Hanggang mauwi na sa galit, di ba? So galit ka na doon sa isang tao dahil kinimkim mo yung galit sa kanya. Sabi nga kung ano yung nararamdaman mo, yun din yung maibibigay mo. 'Di ba? If you hurt, sabi nga hurt people hurt. Kaya kailangan kalimutan po natin 'yan. Kung nasaktan ka man ng isang tao, usapin mo. Sabihin mo sa kanya, uy, nasaktan mo ako gawa nito. Yung salita mo, sinabi mo, nakasakit sa akin. Parang po maayos, di ba? Kasi baka hindi naman alam ng tao na nasaktan ka pala. Kumbaga unintentional, nasaktan ka pala. So, pag-usapan nyo, di ba? Huwag mo ikimkimin. Kalimutan mo na yung nagawa niyang pagkakasala. Kumbaga, forgive and forget, di ba nga? Forget mo yung nagawang pagkakasala, huwag niyong kakalimutan yung tao. Yung nasaktan ka, yung hurt na naramdaman mo, yun ang forget mo. Hindi po yung taong nakasakit sa'yo. At dahil kung pananatiliin mo po yan sa kalooban natin, yung hurt, magbubunga din po, sabi nga, magbubunga din yun ng pananakit sa kapwa natin. Kaya tanungin niyo po yung sarili niyo, may mga tao ka bang kinancel na? O mga in-unfollow na dahil nasaktan ka nila? May ugali ba tayo na gustong-gustong balikan yung mga nakaraan? Diba? May ugali ba tayo ron na tapos na matagal na panahon na, uungkatin mo pa uli. Di ba? Walang pagpapatawad yung kapatid. Sabi nga kung ikaw yon, ibig sabihin, you're not practicing the true love. Amen? Sabi po doon sa Psalms 130 verse 3-4, sabi po rito, if you, Lord, kept record of sins, Lord, who could stand? But with you, there is forgiveness, so that we can with reverence serve you. Di ba? Kung ang Diyos nga po daw ay gumagawa ng listahan ng mga nagagawa nating kasalanan, sinong matitira? Palagay natin may matitira ba? Sa atin ba may matitira? Di ba? Malamang wala di ba? At sabi doon sa first word, ngunit sa kanyang pagpapatawad ay matututo tayong gumalang sa kanya. Kung nasa atin po ang pag-ibig ng Diyos, we have to forgive and forget and move on. Ano po ba yung utos ni Jesus sa Matthew? Kung ilang beses tayo dapat magpatawad? 70 times 7, di ba? Ang dami. Ilan yun? Sobra-sobra sa 365 days po yun. Pero ang ibig naman po sabihin dito ng Panginoon, ang gusto pong ituro sa atin dito ni Jesus, magpatawad po tayo ng limitless. Limitless number of times. Unlimited forgiveness. Dahil ganun po ang ating Diyos. He give us ng napakaraming chances para magbago. At maraming beses po niya tayong patatawarin sa mga kasalanan natin. Of course, tuturuan niya tayo. There's a consequences dahil gusto niyang turuan tayo para hindi na maulit yun. Diba? Mahal niya tayo. So ayaw niya na magkamali pa tayo uli. Patatawarin niya tayo, syempre. But ito, tuturuan niya tayo para magbago tayo. At huwag na tayong magkasala uli. Amen? Ang tunay na pag-ibig ay hindi po nag-iipon ng sama ng loob sa damdamin. Ang pag-ibig ay nagpapatawad sa lahat na nagkakasala and keeps no records. Amen?
So number 3, love described with no contrasting statement. Sabi nga po, Rod, love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Yeah. Love does not delight in evil. Sinabi po rito ni Apostle Paul na hindi po kalugod-lugod yung pagiging unrighteous natin, di ba? Yung maging masamang masamang tao natin o anumang kasamaan, hindi po yun, nalulugod ang Panginoon. Ang pag-ibig ay hindi nagbubunyi kapag may mga naaapi, kapag ang kasamaan ay nagwawagi laban sa kabutihan at nadidishonor po natin ang Panginoon. Ang kanyang mga kautusan ay nasasaway natin. True love always seek God's very best for the one who is being loved. At ang ganyang pag-ibig ay hindi magagalak ang ating Diyos. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. Ang ibig sabihin, nagagalak po ang Panginoon dun sa katotohanan. Pag ang katotohanan na nagwawagi at hindi ang kasamaan, dun po natutuwa ang Panginoon. As a true Christian, we are to love and stand the truth at all costs. Doon po tayo sa katotohanan, di ba? Kung ano yung sinasabi sa Biblia, kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kailangan, we have to embrace kung ano yung truth at mamuhay po tayo sa katotohanan. We should speak the truth in love. Ang kasulatan po ay walang puwang, walang space para sa mga taong may pag-ibig na tumatanggap sa kasamaan. Wala pong space ang pag-ibig sa sumasalungat sa kalooban ng Panginoon. Libawa nga, di ba, sa mag-asawa, no? Sa gradong kinasal. Nung bagong kasal, bago pa, paborito nila yung kanta, yung You and Me Against the World. Yan. Pero pag tumagal na, after ilang You and Me Against Each Other na. Di ba? Maraming hindi na pinagkakasunduan, kaya nag-decide na maghiwalay na. Kasi naniniwala sila, pag naghiwalay daw sila, hindi na sila magkakasala uli. Kasi pag magkasama raw sila, nagkasasakitan na sila. Pero pag nagsama pa, mas lalo raw silang nalulubog sa kasalanan. Diba? Pero ano ba ang katotohanan na nasusulat nga sa Bible? Doon tayo sa truth, di ba? Sabi doon sa Mark 10, verse 9, Therefore, what God has joined together, let no one separate. Kung kayo pinagsama ng Diyos, ay hindi dapat maghiwalay ang tao. And last, things that love always does. Ito po yung nagagawa ng pag-ibig sa atin. Sabi dun sa 1 Corinthians, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Sabi dito, number 1, yung love always protect. Yung word na ginagamit po dito ni Apostle Paul, dun nga po dun sa Greek word, sabi po dun, yung stege, it means roof. Kumbaga roof po, it means to protect by covering over. Ito po yung nagpo-protect sa atin. Tulad nga po doon, di ba, parang dito sa building, di ba, o sa mga bahay natin, meron tayong bubong na nagpo-protect po sa atin doon sa mga taong nasa loob ng bahay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpo-protekta. Ibig sabihin po, nagbabantay po ito para sa ating lahat. It withstands difficulty. Kung ano po yung paghihirap na nararamdaman natin sa buhay, ito po yung nagpo-protect sa atin. Ang love, sabi nga. At kung may pagkukulang o kamalian ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ang may kakayahang takpan nito. Siya po ang magko-cover nito, ang Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal. Sabi po doon sa Proverbs 17, verse 9a, Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separate close friends. Ang sino pong nag-aalala, nagpapaunlad ng pag-ibig, ay natatakpan ang ating mga pagkakasala. Protection is a natural byproduct of love. Sabi po dun sa Psalms, because he hold fast to me in love, I will deliver him. I will protect him, for he acknowledged me. And sinabi po dito ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang lahat ng umiimig at kumikilala sa akin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay po sa makasariling pag-ibig lang o yung kagustuhan lang. Sa halip, binibigay po ito ang kapakinabangan ng ibang tao. Love aims to give rather than to receive. Amen? And next, sabi niya, love always trusts. Di ba? Ang pag-ibig daw ay laging may pagtitiwala. Kung mahal po natin ang Panginoon,
Nagtitiwala po tayo sa Kanya. May kakayahan po, sa Kanyang kakayahan at kapangyarihan. Kapag nasa atin po ang pagmamahal ng Diyos, ay madali po natin mapapadama sa iba ang pagmamahal. Sabi nga kahit hindi tayo mahal, kaya po natin siyang mahalin dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na kaya po siyang baguhin. May kapangyarihan po ang ating Diyos na baguhin ang isang tao. Hindi po kailan hindi kailangan matugunan muna at ma-provide muna ang isang kagustuhan natin bago po natin mahalin ang ating kapwa. Kung nagtitiwala po tayo sa ating Diyos, may kakayahan po siyang i-rebuke at baguhin. Itama po ang isang tao. Magtiwala lang po tayo. Sabi nga, love always trusts. Hindi kailangan na matugunan muna, no? Hindi kailangan mauna muna sila magbigay ng pagmamahal sa atin bago natin sila mahalin. Hindi po importante yon. Kailangan tayo po unang magbigay ng love bago sila. Hindi man tayo minamahal, tayo na po yung magbigay ng love. A love that trusts is a willing sacrifice. May sakripisyo po, di ba? A love that trusts is willing to conform to Christ. Confident po tayo that His ways is better than our way. A love that trusts does not force others para punuin yung ating kakulangan. Ang pagmamahal po, hindi po tayo naghahanap kung ano yung kailangan natin, kundi tayo yung magbigay sa ating kapwa. At hindi po ang iba ang makakapagpuno kung ano man yung kakulangan natin, kung ano yung hinahanap natin. Only Christ can fulfill us. Amen? Kasi nga, God is love. Love always hopes. Ang pag-ibig ay hindi nakatuon sa mga problema ng nakaraan. Sabi nga, kalimutan mo na yung mga nakaraan. Ngunit hoping and looking forward sa future na may kumpiyansa, na may confident, and with grace. Ayan. Sabi nga yung kahapon, no, sinabi ni Mami, yung love with grace, God's grace. Kung meron po tayo ng pagmamahal ng Diyos, ay madali po tayong magmahal. Kahit hindi po kaaya-aya yung ibang tao, kaya po natin by God's grace, by His love, with grace, magagawa po nating magmahal ng ating kapwa without any expectation. Part of showing love is hoping, and part of hoping is seeing the potential of others. Pag may hope po tayo, alam natin na magbabago rin. In love, we can always be hopeful and show confidence in others through the love of Jesus, through the grace of God. Love always points to a brighter day. As long as there is love, there will be hope. Sabi po dun sa 1 Timothy, ayan, Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior, and of Christ Jesus our hope. And finally, love always perseveres. Love never stops loving, di ba? Parang patuloy po ito, di ba? Pag hindi lang may hangganan ng pagmamahal. May period. Parang it's a process, di ba? Ang pagmamahal po, continuous din po natin ibibigay. Hindi po hihinto to. Never gives up. Ang pag-ibig ay may pagtsatsaga, may pagtitiis, may pagpupursige ng pagmamahal. Kahit mahirap, kailangan po nating mahalin. Nagpapatuloy po ang love sa kabila ng rejection. Nagtitiis po ang ating pagmamaang sa ating sarili o yung paghihirap. Ang pag-ibig ay nagtsatsaga dahil ito'y walang kondisyon. Pinipili mo nating mahalin ng kapwa sa kabila po ng kanilang pagkatao. Mabuti man sila o masama, mahal pa rin ba natin? Jesus modeled enduring love, having loving His own who were in the world, He loved them to end. Sabi po yun, yung sinabi dun sa John 13 verse 1. Basahin po natin. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father. Having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Tayo po ay tinawag upang magtiis para sa kung ano yung tama, for the truth. Ito po yung pagtitiis natin, ay yun po yung nagmo-motivate sa atin ng pagmamahal ng Diyos.
at ang pagmamahal po natin sa ating kapwa. Kung nahihirapan ka po o nakakaramdam ka ng paghihirap, pagdurusa sa paggawa mo ng mabuti, pero sa pagiging patient mo, ito po ay pagiging kapuri-puri at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po dun sa 1 Peter 2 verse 20, "But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God." Sabi ko, ang isang taong may uri ng pag-ibig sa Diyos ay patuloy na hanapin kung ano yung pinakamabuting para sa kanyang kapwa. Ito po isang commitment, sabi nga, commitment po na laging hanapin yung pinakamaganda sa isang tao. Huwag po nating hanapin kung ano yung hindi maganda sa tao. Yun po yung tingnan natin. Yung perspective po natin, yung kabutihan ng isang tao. At pag yun po ang ginawa natin, ito po'y kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? So as we end, sabi nga ito po sa mga karakter na binigay dito ni Apostle Paul, ay fruit of the Holy Spirit. Di ba po? At sabi nga, love is the first fruit of the Spirit and contains all the rest. When you are filled with the Holy Spirit, you will be filled with love. If you are not filled with love, you are not filled with the Holy Spirit. As the Bible says, God is love, and He wants to develop His love in your life. Ask God to develop the fruit of His love in your life. When you grow in love, you are growing to be more like Jesus, the only one who truly fulfills this beautiful picture of love. He is the perfect example of love. Rather than to get discouraged over your own shortcomings, cast yourself upon Him who is perfect love. Meditate on the beauty of His character and let God do His work in your life, transforming you even more into like Jesus by the power of His Holy Spirit, by the power of His Spirit. And that is the secret of growing in love. Amen?